Tuloy ang dating ng mga residenteng naiipit sa gulo sa Zamboanga City sa mga evacuation center. Bagamat sapat daw ang pagkain at tubig, kulang naman daw ng mga tauhan na namamahagi ng rasyon. Ang resulta tuloy ay mga pilang pagkahaba-haba. Mula sa Baliwasan Grandstand sa Zamboanga City, nakatutok live si Haji Rieta. Haji? Yes, Mel, 10 araw na nga nitong bakbakan dito sa Zamboanga City at habang dumadaan, itong mga araw ay lalong dumarami. Itong bilang ng mga kababayan natin na nadadamay nga sa kaguluhan nito, lalo na nga sa mga iba't ibang evacuation center. Ang nakakalungkot dito lalo, Mel, ay yung mga bata na nadadamay, maging na rin itong mga matatanda. At si DSWD Secretary Dinky Soliman, ang siya na mga namumuno parang sa kapakanan nga itong mga kababayan natin. Pero ngayon nga, Mel, wala silang matirhan. Dalawa lang. Hindi raw nagkukulang ng pagkain dito sa evacuation center sa Baliwasan Grandstand. Sapat din ang libreng inuming tubig. Hindi po nagkukulang ng pagkain doon sa mga evacuation centers na ito. Ang problema, sa dami ng mga evacuee na tinatayang mahigit 60,000 na, mahabang pila sa pagkain ng tubig. Pagdating ng truck na ito kanina umaga dito sa Baliwasan Grandstand, takbuhan ng mga tao bitbit ang mga binigay sa kanilang container. Si Manong Anton inabutan kong pumipila para sa rasyon ng tubig. Pero sa haba ng pila, lumipat na siya. Kailangan na raw kasi ng mga anak niya ng tubig. Kaya sakay ng kariton kasamang mga anak, naghanap sila na mapagkukunan ng tubig. Sa labas sila nakakuha ng tubig. Yan ang importante tubig sa amin. E di kung walang tubig sa amin, wala rin inumin. Si Aling Norwina Alapaap, umaga pa lang raw nakapila na siya sa pagkain para sa kanilang almusal. Pero magtatanghali na, nasa pila pa rin siya. Ang breakfast sir nagbigay na pero pumipila pa kami para pang breakfast pati pang lunch. Paano pag wala ng breakfast? Bala na basta maka-lunch na kami okay lang. Bukod sa haba ng pila para sa pagkain ng tubig, siksikan din daw sa tent ang mga evacuee. Sa isang tent, mahigit 20 katao ang nasa loob. Bukod dito sa Baliwasan Grandstand, may mga evacuees rin sa Barangay Mercedes at Taluksangay. Mga residente sila mula sa Arena Blanco, Mariki, Mulumuluan at iba pang barangay. Karamihan sa kanila ay dumating dito sakay ng mga bangka. Nawala ng lugar mapuntahan, kaya dito na. Natatakot kami. Tiniyak ng gobyerno na patuloy na tutulungan ang mga taga-Zamboanga. Hindi lang habang nasa evacuation area sila, kundi pati sa pagbangon nila matapos ang bakbakan. Sa ngayon, mahigit 100,000 na ang residenteng apektado ng sagupaan dito. 59,000 sa kanila ay nasa evacuation center. Volunteer workers, ang relief workers, lahat ng kumikilos dito sa Zamboanga. Bigyan naman natin ng hustisya. Hindi natutulog, trabaho ng trabaho, huwag nating ipakita na parang walang ginagawa ang tao sa Zamboanga. Kasi kumikilos lahat. Mel, gusto ko lang ipakita yung nangyayari ngayon dito nga sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex o tinatawag nga rin na Baliwasan Complex. Bagaman na maraming mga tent na ipatayo dito ay kapansin-pansin Mel itong mga ibang kababayan natin na nananatili sa ganitong lugar. Gaya nga neto ay ginawa na lang na pinagtagpi-tagpi itong kanilang matutuluyan, itong gamit ang kumot. At sa loob nga nito Mel, papakita ko lang ay may ilang pamilya na nandito at sa makita natin siguro nasa 5 pamilya ang nasa loob. At yung binibigay nga na makakain ng ating mga kabayan ay halimbawa nga itong ma'am, basta na po ay itong kanilang kinakain nga. Ay pakita lang natin at dalawa naman yung kanin at meron din ng mga ulam at sapat naman para sa isang tao na kainin ito. Ang problema lang Mel, bagaman may supply ma'am salamat po, may supply ng pagkain at tubig ay ang nagiging challenge lang nitong DSWD itong paano nila i-distribute itong kanilang mga pagkain para nga sa ating mga kababayan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Haji Rieta.